So guys, dito share ko sa inyo kung paano gumawa ng pattern ng blouse. So bago ka mag-pattern or gagawa ng pattern para sa anumang gagawin or sa anumang pinagagawa ng kliyente, kinakailangan ay nasa kondisyon or ilagay mo ang isip mo doon sa trabaho. Kailangan ay attentive yung isip mo doon sa gagawin mong pattern. Kasi pagka nagkamali ka sa paggawa ng pattern at hindi mo ma-check pagdating sa pagtatabas sa tela, napakalaking problema. So, kinakailangan ay attentive or yung pag-iisip mo ay nakatutok doon sa trabaho mo or nakatutok doon sa paggawa ng pattern. Of course, kinakailangan mo yung mga sukat, yung pattern paper mismo. Then, ayun, kasi this is not for the beginners or maybe it can be for the beginners. Kasi yung iba kasi lalo na yung mga matagal nang nagtatabas minsan okay, easy lang dahil alam na niya. Pero we are not perfect at all times. Nagkakamali tayo. Lalo higit kung may mga bumabagabag sa ating pag-iisip. Nadidistract talaga ang ating trabaho. And sa ating trabaho, sa pagtatabas or paggagawa ng pattern, it's very, very anong tawag doon? Kinakailangan maging mitikuloso ka sa paggawa ng pattern. Kasi ang paggawa ng pattern, pagka mali ang pattern, mali din ang magiging trabaho mo. Mali ang magiging outcome. Kasi kung katulad ko sa akin, pagka gumagawa ako ng pattern, yung finish measurement talaga ako. Pagka kung ano yung measurement, yun yung lalabas. Ngayon, pagka nagkamali ka, lalo tigit sa mga division, napakalaking pagkakamali. Halimbawa, ako kasi ginagamit ko ay centimeter. Yung iba gamit inches. Bakit centimeter ang gamit ko sa pagsusukat or paggagawa ng pattern? Kasi sa centimeter, magkamali ka ng half inch, medyo maliit lang ang pagkakamali. At unlike sa inches, sa half inch na ano ba yung sabi ko kanina? Sa centimeter. Half centimeter, maliit lang ang magiging diferensya pagka nagkamali. Pero pagka half inch, malaki yun. Kasi usually, times 4. So, half inch times 4, that will be 2 inches. And 2 inches is malaki talaga. It's either malaki ang iluluwag or malaki ang isisikip. Pagka naman, sa half centimeter times 4, that is 2 centimeter. So, sa 2 centimeter, hindi siya ganun kalaki ang magiging although it's still kung pwede lang maging perfect talaga, perfect natin. Kasi pero ako pagka iba ang nagsusukat, kasi hindi mo maiwasan na yung magpapatahi sa iyo may dala ng sukat, nagpasukat ka siya doon, ganito ganoon kasi nga libre yung tela, ganoon. Yun ganoon na. Minsan dadalhin sa iyo ang tela, wala yung kliyente na doon sa ibang lugar, ipadadala lang sa kanyang mami o padala sa kanyang mga kamag-anak, patatahi sa iyo. So nagpasukat na siya doon. Yun,
Ang usually, ang ginagawa ko, nagdadagdag ako ng allowance. Kasi mas mainam na yung maluwag kaysa sa masikip. Kasi pagka maluwag, madaling sikipan. Pero pagka masikip, mahirap siyang luwagan. So, ganoon. Pero pagka once na ako ang nagsusukat, kung ano sukat ko, yun yung lalabas sa pattern ko. Na pagka itinabas ko sa tela, yun na yun. Naglalagay na lang ako ng allowance for sewing. Pero pagka sinabi nga, maglalagay ng allowance para sa luwag or what, para pataan, wala. Basta kung anong sukat ko, yun yun. Kaya kinakailangan talaga ay perfect yung sukat. Diyan guys, ang ginagawa kong pattern ay pattern ng blouse ng actually barong yan lady barong ng vice mayor ng Paumbong. So ginawa yun, tinabas. Nakaabang pa sa akin yung aking alaga yun, yung Persian cat ko si Bailey. Yun. Parang naging kapatas. Parang naging supervisor. Binabantayan yung aking trabaho. Ang ginagawa ko pattern para sa sa vice mayor namin sa Paumbong. Yung kanyang uniform ng vice mayor League of the Philippines. Yun yung ginawan ko siya ng pattern dahil tatabasin ko yan pagkatapos ng paggawa ko ng pattern. So nakakatuwa na nakunan yung aking alaga, binabantayan ako. Yun pinababa ko. So, ayun, pinaka-advise ko sa mga bageto na magtatabas, yun na nga yun, kailangan ang pag-iisip ay nakatutok doon sa paggawa ng pattern para hindi magkakamali. If possible, maganda, presko or komportable ang iyong sarili sa paggawa ng pattern, hindi yung mabigat ang ulo, mabigat. Yung minsan nangyayari kasi sa akin na medyo may karamdaman ako na ang sakit-sakit ng ulo ko, may trangkaso yata ako noon. Kaso yung aking project o yung aking kinakailangan tabasin ay rush. Kinakailangan kasi mag-due date na. So, ayun, pinilit ko yung sarili ko magtabas na ganoon. So, actually nagkamali talaga. Kasi nga wala sa kondisyon So, buti na lang at yung pagkakamali ko ay meron pang nagawa akong paraan para mabuo yung aking project o yung patahi sa akin na wala namang diferensya sa sukat or sa fitting. Yun, kaya kinakailangan talaga na magiging kondisyon ang ating katawan sa pagtatabas kasi yun ang hirap na hindi po pwedeng hindi po pwedeng ibalik. Hindi katulad sa pananahe. Pagka nagkamali ka ng tahi, pwede mong tastasin tapos itatahi mo uli. Pero sa pagtatabas, once na nagkamali ka sa pagtatabas, ala na. Hindi na talaga, not unless kung pwede pang gawa ng paraan, paano kung hindi na? Dahil nga, yun, mali talaga or malaki ang nagiging diferensya or malaki ang mali doon sa sukat.
Kasi sa pagtatabas, diba, may division din kasi yan eh. Diba? May division, may addition, may subtraction. May konting arithmetic din naman sa, sa pagtatabas. Ngayon, pagka nagkamali ka doon, nako, mahirap. Kanya, pinaka-advice talaga, magiging attentive doon sa trabaho. Once na wala ka sa kondisyon or merong problema, huwag ka magtatabas. Huwag mong ipilit na tabasin ang tela nang hindi mo na-check ng husto ang pattern. So, sa paggagawa ng pattern, kailangang attentive ka. Kaya yun ang purpose ng pattern eh. Kaya ka nagpa-pattern para pagdating mo sa tela, pag nagtatabas, ma-check mo. Ay, mali. May mga ganun eh. Minsan kasi sa pagpapattern, hindi mo maiwasan. Minsan may pagkakamali. So, ma-check mo ngayon pagdating sa tela. Yun yung purpose ng pattern. Yung iba kasi hindi na nagpa-pattern. Diretso na sila sa tela. Pero ako kasi hindi ko kaya na hindi ako nagpa-pattern, lalo't mga gowns, mga dresses, mga pambabae. Hindi pa pwedeng walang pattern sa akin. Hindi ko kaya yun. Sa ano naman, dati sa panlalaki, sa pantalon, nagtatabas ako ng hindi na gumagamit ng pattern. Pero sa ngayon, gumagamit na ako ng pattern, nagpa-pattern na ako bago ko tabasin sa tela yung pantalon dahil tinitipid ang tela. Natitipid mo kasi ang tela pagka nagpa-pattern ka eh. Kasi katulad niyan pagka medyo malaki yung kliyente, minsan may dala siyang tela sa 1 1/4 lang, malaki naman siya. Kaya ang hirap pagka yung kinakailangan titipirin mo talaga ang tela. And one way of pagtitipid ng tela is gumawa ka ng pattern para may usad-usad mong ganoon. So, yun. Pinakamaganda talaga ang gumawa ng pattern. Kaya nga lang, yun nga yung sinasabi ko, kaya kailangan ay ang pag-iisip, ang isip ay nakatutok doon sa trabaho. Kasi once na magkamali, wala na. Mali talaga. Hindi mo na maibabalik once na matabas na sa tela. So, ayun. Kaya sa ngayon, may papayo ko, be attentive. So, thank you guys for watching. And God bless. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, feel free to click that subscribe button. Damay mo na rin yung notification bell na nasa ibaba din ng ating video para manonotify ka sa next upload. Paki-like na rin para mai-recommend ni YouTube doon sa iba na hindi pa nakakapanood ng aking video. So, that's it. Bye-bye. God bless and see you on my next upload. Thank you, thank you, thank you very much. I love you. Bye-bye, bye-bye. Hello, bye-bye, bye-bye, bye. Thank you very, very much.